Ang tila pag-alsa ng kuting ng Norte na dating bumabanat kay former President Rodrigo Duterte ay umanong bumabalik sa kanya ngayon. Kasalukuyang nasa gitna ito ng kontrobersyal dahil sa aligasyon na pagkakasangkot sa iligal na pulburon na nagiging sanhi ng pangambang pagdating ng International Criminal Court or ICC sa bansa. Ang kampo ni Marcos Jr. ay nagulantang at nababahala sa sitwasyon sapagkat maging si FL Liza nga ay wala na rin magawa para pagtakpan pa ang kanilang mga katiwaliang gawain. Ilan sa mga netizens ang natuwa dahil mukhang malapit nang bumagsak si Bongbong na maaaring magbukas ng pinto para kay VP Sara Duterte na muling ituwid ang nasirang imahe ng pamahalaan. Walis na nga itong katunayan na dapat natin pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa Boses ng Masa. Sabi ni Attorney Harry Roque. Pakinggan nyo. Roque, pasok. Yan po ay nakipagtulungan ng Pilipinas at binigyan ng basbasang presidente, that is an impeachable offense. Dahil ngayong hindi na po tayo miyembro ng ICC, tanging mga Pilipinong mga piskal at Pilipinong mga West ang pupwede lamang na mag-imbestiga at maglitis at magparusa sa kahit anong krimen na nangyari sa Pilipinas. Meron po tayo tinatawag na auto-limitation, no? Teorya ng auto-limitation na po pwedeng mabawasan yung ating soberenya at jurisdiction kung tayo papayag. Pero ang pagpayag nga po natin ay napaso na. Napaso po ito noong 2019, isang taon matapos tayo nag-deposit ng ating instrument of ratification at kapag nakipagtulungan ng ating gobyerno, ang presidente po mismo malalagot dyan because it is an impeachable offense dahil yan po ay magiging labag sa ating soberenya, labag sa ating jurisdiction kung makipagtutulungan pa tayo sa isang ICC na natapos na yung ating obligasyon na makipag-cooperate. Pagdating naman sa mga Pilipino, siyempre magagalit ang Pilipino niyan. Alam mo kung bakit? Kasi sa Pilipinas, ang presidente, hindi gaya ng Inglaterra, na ang simbolo ng soberenya ay ang hari at ang simbolo ng gobyerno ay ang prime minister. Sa ating bansa, ang simbolo ng soberenya at simbolo ng gobyerno ay ang presidente lamang. Kapag ang iyong dating presidente ay pinakulong mo sa mga dayuhan, para bagang pumayag ka na ipakulong ang simbolo ng soberenya ng bansang Pilipinas. At walang Pilipino na matutuwa na talagang kakalat ka rin sa kulungan ang naging simbolo ng soberenyang bansang Pilipinas, isang dating presidente gaya ni Rodrigo Duterte. So sa tingin ko po, ang sinabi ng special ng SAP to the President, super ate ng presidente, Senadora Amy Marcos, talagang magkakagulo po kapag sinurrender ang dating presidente Duterte at si VP Sara sa ICC. Maghuhurmentado po. Nako, mga kababayan, matanong ko lang po kayo. Kayo po ba ay maghuhurumentado? Ayan na, sa bandang uli, sabi niyo maghuhurumentado daw ang mga Pilipino. Okay? Aga ng pampasaya sa atin ni Roque, ano? Sabi ni Daddy Arwin, hindi magagalit ang mga Pilipino, DDS lang ang magagalit. Ay, nako. Okay, so balikan natin, no? Sabi niya, halimbawa daw po at nagkaroon po ng arrest order ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Yun, kung sakali daw magkaroon ng arrest order. Di ba nung nakarang mga na-content natin, ang sinasabi niya, magkakagulo rin talaga at magkakagulo. And quoting Amy Marcos, na isa sa mga sulsolera. Isa sa mga de-stabilizer ng kanyang bunsong kapatid. Sorry sa mga loyalista na sagrado de kandado ang utak, no, na ibig sabihin basta Marcos ang apelyido, kakampihan natin yan, mapatama o mali. Kayo talaga may tama nga kayo sa utak pagka ganyan kayo. Dapat po, anuman ang apelyido niyan, kapag katama, kampihan, ipagtanggol, purihin, pasalamatan. Pagka mali po, punahin natin. Pag makulit, patuloy na ginagawa ang mali, dapat po, ikondina natin yan. Di ba? Kung nagawa natin ng 2019, magsilid ng mga kandidato ng 8 diretso sa Inidoro, pwede rin naman nating isama si Amy Marcos. Di ba? Pwede namang humabol siya ron sa 8 diretso. Ito. At doon sa mga kasama na mga isinasangkot di umano sa mga issue, anong mga political implications, sir, na nakikita po ninyo? Ano kaya ang magiging reaksyon dito ng taong bayan? Well, una-una, kapag yan po ay nakipagtulungan ng Pilipinas at binigyan ng basbasang presidente, that is an impeachable offense.
Dahil ngayong hindi na po tayo miyembro ng ICC, tanging mga Pilipinong mga piskal at Pilipinong mga west ang pupwede lamang na mag-imbestiga at maglitis at magparusa sa kahit anong krimen na nangyari sa Pilipinas. Meron po tayo tinatawag na auto-limitation, no? Teorya ng auto-limitation, na po pwedeng mabawasan yung ating soberenya at jurisdiction kung tayo papayag. Pero ang pagpayag nga po natin ay napaso na. Napaso po ito noong 2019, isang taon matapos tayo nag-deposit ang ating instrument of ratification, at kapag nakipagtulungan ng ating gobyerno, ang presidente po mismo malalagot dyan because it is an impeachable offense dahil yan po ay magiging labag sa ating soberenya, labag sa ating jurisdiction kung makipagtutulungan pa tayo sa isang ICC na natapos na yung ating obligasyon na makipag-cooperate. Pagdating naman sa mga Pilipino, Okay. So, ito po ngayon ang sagot ko naman dyan, na ginawa ng Korte Suprema. Alam niyo, sinupalpal dito si Attorney Harry Roque. Kaya lang yung pagsupalpal ng Korte Suprema po, masyado pong maaga. Ito po, pagkakasupalpal sa kanya. Ito ho ay desisyon ng Korte Suprema noong 2021. Okay? Ang sabi dito, the Philippines is still obliged to cooperate in criminal proceedings of the International Court, even if it has withdrawn from the ICC. The Supreme Court said, even if it has deposited the instrument of withdrawal. Okay? Kahit daw tayo padala na ng sulat doon na tayo yung nag-withdraw na at effective na nga noong 2019 March 15 ata no naging effective yung ating correct me doon sa exact date, hindi ako sigurado na pero 2019 yun. So kasabi rito, kahit na po tayo nagpasabi na tayo ay kumalas na officially, ang sabi diyan hindi daw po ito nag-aalis sa atin. It shall not be discharged from any criminal proceedings. Criminal proceedings pa po ang pinag-uusapan dito. At included po dyan ang civil. Ano sinasabi ni Harry Roque? Rito pa lamang maliwanag na Ilan pong mga justices ng Supreme Court ang nagsalita. Whatever process was already initiated, kahit na ano pa man daw pong proseso na nasimulan na ng International Court, International Criminal Court, ay inuobligan nito ang state party o itong Pilipinas na makipagtulungan. Sabi ng mga justices ng Supreme Court, 15-0. Sino po ba ang mayroong final say kapag mayroong mga medyo malabo ang sinasabi ng batas o mayroong iba diyang malabo ang utak, malabdaw ang utak sa pag-intindi sa mga titik at diwa ng batas, kahit na maliwanag ang sinasabi nito. Takbuhan po ay ang Korte Suprema. Under the Constitution, it is the Supreme Court who has the final say. Di ba? Sa lahat po ng mga kwestyong legal. 15-0. Attorney Harry Roque, just an attorney, just a lawyer. Okay, hindi pa nga yata naging fiscal yan Hindi pa naging judge. Hindi pa naging judge? Anong level niya? Kumbaga, ito si Harry Roque, no? Kung kumpara naman po rito sa mga taga Supreme Court, mga justices. Baka pagka nakipag-argumento siya doon, sa oral argumentation pa lang nila, lamunin na ito ng buhay. Baka yung mga sinasabi niya, lahat yun ibalik sa kanya. Ipa-define sa kanya lahat ng mga sinasabi niya. Ang sabi diyan, 15-0. Yan ang desisyon po ng Korte Suprema noong March 2021. Papakita ko sa inyo ha. Hold on 1 second. Hindi ko pala naipakita sa inyo Ito. Sorry, hindi pala nag-appear. Nag-disappear pala. Ito po. Ito. Ayan. Okay. Sabi rito, ang Pilipinas po ay obligado pa rin makipagtulungan sa criminal proceedings ng ICC kahit na umalis na tayo, sabi ng Supreme Court. Ito po yung quote-in-quote na wordings ng Supreme Court.
kahit na tayo ay nakapaglagak na ng pasabi na tayo po ay kalas na o tuluyan ng kumalas na, hindi po ito nag-aalis sa ating responsibilidad na makipagtulungan sa anumang yugto ng proceedings ng ICC. Okay? And then sabi pa dyan, anumang proseso na kanila nang nasimulan ng ICC ay inuobliga nito ang Pilipinas na makipagtulungan. Ang nagsalita po nito ay ang lahat po ng mga mahistrado. Ang mga yan po, take note, appointed pa po ni dating Pangulong Duterte ang karamihan sa kanila. Oh. Sino lang ang hindi appointed rito? Si Justice Leonen at saka si Justice Kagiwa na appointed pa po ni Pinoy. Okay? Ay nako, napakasimple lang ng pagkakabaraki-roke. Ngayon ito, tingnan natin. Ano po ba ang grounds for impeachment? Okay, what are the grounds for impeachment? Ang sinasabi niya kasi, mababawasan yung ating soberanya. Isa pang binabanggit niya yung kanina, na po pwede daw. Alam niyo ho, ang totoo, no? Alisin na natin to. Ang totoo po, ito pong ating soberanya, meron po tayong, yung binabanggit niyang auto-limitation, wala pong ano yan, wala pong absolute sovereignty. Okay? Kasi hanggat ang isang bansa po, o lahat naman nakikipag-alyansa, papasok sa treaty, o mga international agreement, alam niyo ho, that negates the absoluteness of sovereignty. And again, wala po talagang absolute sovereignty. Katulad na lang, yung local sovereignty pong tinutukoy katulad nito, nung pumasok tayo sa ICC, grabe ang paghihirap dyan ng Pilipinas kasi grabe ang effort bago tayo makapasok dyan. Panahon ni ERAP, year 2000, pinasok na ERAP yan. Kasi sinasabi nila, bobo, tanga si ERAP, walang pinag-aralan, gano'n-gano'n, kahit na meron, di nga lang nakagraduate. Pero hindi nangangahulog ang hindi nakagraduate, wala nang alam. Di ba? So ngayon, pinasok yan ni ERAP. Kilala si ERAP na makabayan. And in fact, nakasupport kami noon, ang aming partido noon, yung local party namin sa UE, Manila, ito pong Kamag-Aral Party Alliance. Nakasupport kami sa kanya kasi isa po siya sa mga sumunod at nagtaguyod ng ideology ni dating Pangulong Marcos, yung the Filipino ideology or Filipinism. Hindi po Chinism Filipinism po. Now, nitong sinasabi na yan ni Roque na impeachable naman daw po kapag nakipagtulungan. Dotarans din tong mga to talaga. Kahit ng fake news talaga po, kakapitan nila. Tignan natin kung nandito po ba ito sa tinatawag na grounds for impeachment. Okay? Ang sabi rito, what are the grounds for impeachment? Dito to sa Pilipinas. So, ayan Philippines. Treason. Pasok ba sa treason yun kapag kapag sinunod natin? Pag sinunod ba natin ang sinabi ng desisyon ng Korte Suprema, yung 15-0, na mayroon pong obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan? Impeachable ba yun? Impeach nyo muna ang Korte Suprema. Sabi rito, any person owing treason, alam niyan ba na yan Di ba? Pagka treason, yan yung ibig sabihin yan. And then bribery. Wala namang bribery dito. Diba? Sa cooperation with the ICC investigators. Wala naman dyan bribery. Other high crimes, ito yung mga treason, treason and bribery, mga pagtataksil sa bayan, are indictable offenses and are such enormous gravity that they strike at the very life of orderly working of government. Okay, hindi rin yan pasok. Graft and corruption. Sinusunod mo ang desisyon ng Korte Suprema, hindi rin po ito magiging grounds for impeachment dahil
Wala rito. Hindi rin po graft and corruption yan. Betrayal of public trust. Ito yung gagamitin nila. Ano sabi dito sa betrayal of public trust? Betrayal of public trust or public interest, inexcusable negligence of duty, tyrannical abuse of power, breach of official duty by malfeasance or misfeasance. Ibig sabihin po ng feasance na yan, ito pong si mal, ibig sabihin mal, mali, masama, no? Ito po ay hindi po sinasadya, pero dun sa aksyon o desisyon na hindi sinasadya ay nakasakit, nakapinsala. Yun naman pong misfeasance, the action is required but you did not act on it promptly. Kumbaga, ito yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa. O, ano dapat mong gawin? Para talagang mapatunayan natin sa buong mundo, dahil nasira ang imahe na naman ng Pilipinas, na tayo po ay hindi nagtataguyod ng rule of law, kinakailangan payagan ang ICC na makapag-imbestiga rito. Kasi pinasok natin yan ng 2000 panahon ni Erap. 11 years later, November 2011, kasama ang Pangulo ng Pilipinas ngayon, dating SBBM, ay nagratipika ng ICC. Oh, ang hirap naman nun para kay PBBM na inigate, kontrahin ang kanyang sarili. Pagka ginawa po ng presidente natin yan, nako, trapong-trapo siya. Di ba ganyan ang galawan ng mga trapo? Oh. Ngayon sabi rito, cronyism, favoritism, etc. to the prejudice of public interest, and which tend to bring the office into disrepute. Ibig sabihin ng disrepute yung nawala, naging hindi nakarespeto yung kanyang tanggapan bilang Pangulo. So paano ba masasabi na naging karespeto? Tama ang iyong naging aksyon, wala kang kinakampihan, wala kang kinikilingan, serbisyong totoo lamang. Oh, 'di ba? Yun po yung dapat na mangyari. Karespeto kapag hindi natakot ang ating presidente sa banta ng mga loko-loko na de-estabilization ng mga gurang. Hindi ko ma-imagine pagdating po ng April hanggang June o yung sa araw na ma-serve. Kasi ang nakikita ko po rito, yung pong mga buwan na yan, ng second quarter na yan, may budget na silang sapat kasi marirelease na yung national budget eh. So makakagawa na ng mga kung ano-ano mga eklabo dyan, makakapambayad na ng mga ghost projects. Ang mangyayari dyan, may pondo na po. So may mga magrarally na ho palagi. Asahan nyo na yan. Palaging may mga magrarally. Ang purpose nito, hindi lang ma-pressure ang gobyerno, kung hindi po ay masira ang ating ekonomiya. Walang ibang purpose ang ganyan. Okay, they've been in power. Alam nila ang epekto niyan. Pero bakit yan gagawin? At palilitawin, sisisihin na naman ang mga nagraraling mga taong bayan, sila ang may kasalanan kasi sila nagrally. Tapos kasalanan na din ng presidente kasi hindi sila pinakinggan. Pero yung mga yon, mga bayan. Wag lang kaming makakita dyan ang kakilala namin. Ay nako, ito sabi rito ha. Betrayal of public trust. Wala po dito. Baka sabihin naman nila, culpable violation of the Constitution. Ano magiging culpable violation of the Constitution? Po tragis, ang Korte Suprema nga mismo, yung kanilang pakikinggan. Korte Suprema mismo ang nagdesisyon, yun ang susundan ng presidente natin. Paano ngayon yan? Magiging culpable violation of the Constitution, di violator pala ng Constitution ang ating Korte Suprema. Diba? Tirada nito ni Atty. Roque. Pino yan. Alam mo kung bakit? Kasi sa Pilipinas, ang presidente, hindi gaya ng Inglaterra, na ang simbolo ng soberenya ay ang hari at ang simbolo ng gobyerno ay ang prime minister. Sa ating bansa, ang simbolo ng soberenya at simbolo ng gobyerno ay ang presidente lamang. Kapag ang iyong dating presidente ay pinakulong mo sa mga dayuhan, para bagang pumayag ka na ipakulong ang simbolo ng soberenya ng bansang Pilipinas. At walang Pilipino na matutuwa na talagang kakalag ka rin sa kulungan ang naging simbolo ng soberenyang bansang Pilipinas. Isang dating presidente gaya ni Rodrigo Roque Duterte. So sa tingin ko po,
Dahil sinabi ng special ng SAP to the President, super ate ng Presidente, Senadora Amy Marcos, talagang magkakagulo po kapag sinurrender ang dating Presidente Duterte at si VP Sara sa ICC. Maghuhurmentado po. Halimbawa daw, Hindi, kayo ba, ito tanong ko lang sa inyo, ito magagawin nyo to. At si VP Sara sa ICC. Maghuhurmentado po. Maghuhurmentado daw tayo kapag nangyari yan. Alam nyo, ang nakakahurmentado yung bang harap-harapang ginagago nito ni Atty. Roque. Yung mga paliwanag niya na mali-mali. Di ba? Kasi ito nag-apply pa to sa dati, sa International Law Center ng United Nations. Ang problema lang po, na-reject siya doon. Bakit siya na-reject doon sa international alam ko INC yun Law Center. Okay, kasi nga ito pong kanyang koneksyon kay Pangulong Duterte at the time na wag dyan